do sa ating concept na tubig at mga minerals. So dalawang essential nutrients po ang tinututukan natin dito. Ang una po ay tubig at ang pangalawa po ay yung minerals. So gusto kong pag-usapan tungkol sa tubig. Ngayon, mga 20 years na po ko in-introduce o pinopromote itong concept na ito. At ang naging problem po natin ay yung pag-inom ng tubig ng karamihan ng ating kababayan. Lalo na po yung mga meron hong edad, yung mga senior citizen, most especially dun sa mga age na 70 years old and above. Ayon kasi kay Dr. Feridun Batmanhelij, ang mga individuals na ganitong edad, bihira po silang umiinom ng tubig, sanhi po na yung magiging signal kung kailan sila dapat uminom, inaantay po nila ang kanilang pagkauhaw. Ngayon, according to Dr. Feridun Batmanhelij sa kanyang libro Your Body's Many Cries for Water, ang tao po, pag umaabot na edad na 40 anyos, ang kanyang sensation ng thirst, okay? Yung pakiramdam ng pagkauhaw ay napapalitan ng pakiramdam ng pagkagutom. So kung kayo po ay umabot sa edad na 40 anyos, ang tendency natin ay mas kumain kaysa uminom. Ang problem kasi dito, pag inaantay nyo po ang inyong uhaw at hindi po siya darating, lagi kayong short ng tubig sa katawan. At ito po ngayon ang magdudulot ng problema ninyo. Ang karamihan mga sakit, ang tawag natin is degenerative diseases. Degenerative dahil ang tubig po ay mahalagang sustansya sa ating katawan. Basically, ang katawan po natin is composed of 70% water. Yung mga sanggol po, yung ratio ng kanilang tubig per yung body size nila is about 1.5, okay? Pero pag tumatanda, magiging 0.7 na lang. So malaki ang kawalan ng tubig habang ang tao po ay tumatanda. At para yung halaman hindi nadidiligan, unti-unti po siya nalalanta. At ito po yung tinatagurin natin, degenerative diseases. So huwag kayong umasa sa pagkauhaw nyo ng sensation ng pagkauhaw nyo. Instead, meron pong binigay na schedule si Dr. Feridun Batmanhelij kung paano po iinumin at kung kailan dapat uminom ng tubig. So, yung formula na binigay ko, ako po ay nag-create ng formula. Ang total volume of water na kailangan natin inumin is 50 ml per kilogram body weight per day. So, kunin nyo inyong timbang, i-multiply nyo na 50 ml or milliliters. Yun yung total volume na kailangan nyong inumin. For example, kung kayo po ay 60 kilos, 60 times 50, that is 3,000. So, 3 litron tubig ang kailangan nyo inumin. Mali po yung dating nagiging guide na 8 to 10 glasses. Kasi ang tao po, iba-iba po ang timbang niyan. So, after computing, ganito po yung pag-inom ng inyong tubig, pagkagising sa umaga, at bago kayo matulog sa gabi, dapat 1/4 ng total volume of water required for the day ang iinumin nyo. And then, half hour before your lunch at saka yung supper, 1/8 o kalahati ng 1/4. At saka 2.5 hours after breakfast and lunch, another 1/8. Okay? So, yun po yung minimum volume of water na kailangan nyo inumin. You could take more water in between because more water is better. So, kung gagawin nyo po ito, maiwasan nyo yung mga degenerative diseases na lagi natin binabanggit dito, tulad ng hypertension, yung arthritis, diabetes, pati yung mga mental at cognitive functions nyo nadadamay. Pwede kayo magkaroon ng depression, Alzheimer's, dementia, pati yung ibang sakit tulad ng sakit sa bato, chronic kidney disease, yung magkaroon kayo ng bato sa abdo, at marami pang iba. Kaya kung mapapansin nyo po, yung mga dumadalaw sa ating dito sa office, ang primary na solution na binibigay ko sa inyo
ay ini-encourage ko kayo na uminom ng sapat na daming tubig na merong mineral drops. So kung gusto nyo manatiling malusog at maiwasan yung mga kung ano-anong uring karamdaman, ang tubig po at mga minerals ang pinakamagandang solution sa inyong karamdaman. At isa pa, ito po ay mas praktikal, mas mura, mas ligtas, as mas epektibong pamamaraan para maibalik ang inyong kalusugan.